Sa panahon ngayon, maraming nagkakasakit, lalo na sa ating mga kinakain. Sabi ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 10:31, whatever you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. Ang mga lahat ng pagkain ay biyaya galing sa Diyos, kung ito'y ating ipinapanalangin at ipinagpapasalamat sa Kanya. Subalit, ang pagkain ay isang sandata rin ni Satanas upang tayo ay magkasakit, upang tayo ay matukso, upang tayo ay mapalayo sa Diyos. Sa Genesis chapter 2, 16 and 17, makikita natin dito na ang pagkain ay ginamit ni Satanas upang tuksuhin si Eva at si Adan. Maging ang mga Israelita, nung sila ay umalis mula sa Ehipto, sila ay nagreklamo. Nais nilang bumalik uli sa Egypt dahil naalala nila yung mga pagkain na kinakain nila. Si Esau, na kapatid ni Jacob, ay natukso din dahil sa pagkain. Ipinagpalit niya ang kanyang karapatan bilang panganay dahil sa pagkain. Ang Panginoong Hesus ay tinukso rin ni Satanas. Sabi niya, ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Sa pagkain, secret weapon ni Satan. At alam naman natin, pag tayo ay nagugutom, nakakagawa tayo ng hindi maganda, nakakaisip ng hindi maganda. Lalo na kapag tayo ay nagkakasakit, makapamuhay pa sana tayo ng maayos, ng malakas. Subalit dahil sa ating pagkain ng hindi tama, tayo ay nagkakasakit. At kapag tayo ay nagkasakit, naapektuhan yung ating mga desisyon sa buhay, naapektuhan yung mga tao sa ating paligid. So mahalaga na isipin, tandaan natin na ingatan natin ang ating pagkain. Although ito ay biyaya ng ating Panginoon, subalit napakahalaga din na mag-ingat tayo sa lahat ng ating kinakain. Totoo naman na hindi naman tayo nagkakasala dahil sa ating mga kinakain. Sabi rin niya ng Bible. Subalit, sa pamamagitan ng ating mga kinakain, nakaka-apekto ito sa ating pag-iisip, nakaka-apekto ito sa ating paligid, nakaka-apekto ito sa ating pagdidesisyon, nakaka-apekto ito sa mga nakapaligid sa atin. Kaya nga, napakahalaga din na maging aware tayo na ito ay ginagamit ni Satanas upang tayo ay manghina, upang tayo ay magkasakit, upang tayo ay matukso, gumawa ng hindi tama. Ingatan natin ang ating pagkain. Ingatan natin ang bawat kakainin natin dahil dito nakasalalay ang ating kalusugan. Tandaan natin na tayo ay templo ng Diyos at dapat natin ingatan ang ating katawan para sa kapurihan ng Diyos. Purihin ng Diyos and God bless us all.